Lamig kayo. Welcome back mga ka-adventure. Another day, another adventure. Samahan niyo po ako sa isa na mga expedition na ating pong ginawa sa loob ng 4 na araw mula sa Coron, pumuntang El Nido at pag-enjoy at pag-explore dito sa mga isla sa Palawan at tinaguri ang The Last Ecological Frontier ng Pilipinas. Kaya tara, let's go! Question: what is the first UNESCO World Heritage Site in the world? Ka-adventure. Shout out kay Idol Tirso Manula at Laurio at sa mga tropa kay Romel, Michael, CJ at Ron. Happy birthday! Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan sa ibang bansa at mabuhay kayong lahat. Sana maghaba pa ang inyong buhay para mas marami pa kayong taong matulungan. Okay, mga ka-adventure. Welcome back mga ka-adventure. Story time muna tayo. Welcome sa Palawan. Ang Palawan pala ang tinaguri ang the cradle of the Philippine civilization. Ang pinakaunang sibilisasyon sa buong Pilipinas ay nagumpisa dito sa Palawan. At ang Palawan din ang tinaguri ang the last ecological frontier of the Philippines, which is the most preserved islands and islets in the entire Philippines, and it's composed of 1,780 islands and islets out of 7,648 ang current na bilang ng mga isla at kapuluan, dahil ang dati ay 7,107 lang. Ito ang kauna-unahang biyahe ng Big Rim Boatmans para sa season ito, at sa mga nais pong sumama sa expedition trip na ito, meron pa tayong code na ibinigay ni Big Rim Boatman na kung sino man po ang mag-a-avail ng expedition trip at gagamitin ang code natin ay discounted po kayo, and you can also request na makasama ako sa trip na nasa ganoon ay maging part ng adventure. Another day, another adventure. Tara, samahan niyo po kami. Let's hunt! Let's go! 18 ang mga panauhin na amin pong dala-dala during expedition papuntang El Nido, at syempre pinaliwanag din natin sa kanila na most of the time ay kukuha tayo ng mga stolen pictures and videos nila, at ipaparanas din natin syempre ang ating fresh na huli if ever makahuli tayo during pamamana, dahil nga ito ang isa sa privilege. At meron tayong Pinoy na kasama dito sa trip, at siya ang nag-request na makasama tayo dito, at yan ay si Ray and si Ma'am Ali. Sa aking unang pagsisida, hindi ako nakatira mga ka-adventure. Na-overwhelm ako sa grupo ng mga slender unicorn at sa mga labahita. Pero buti na lang sa ating pangalawang pagsisid ay eto, medyo kumalma na ako ng konti, at nagkaroon na ng chance na tumira. Kaya nagkaroon na tayo ng unang huli para sa araw na ito. Finally mga ka-adventure, after napakatagal ng pamimili kung saan ang ating pwedeng tirahin, ay nakatira, at eto na nga, na headshot sa buntot. Bawat lugar ay may kanya-kanyang pangalan ng mga isda mga ka-adventure, pero ito ay classifications po ng suran or surgeon fish kung tawagin. Ang common behavior pala nitong mga slender unicorn mga ka-adventure ay mas active sila habang lumulubog po ang araw at lumalakas ang agos.
Napaka-tempting talaga ng mga isdang ito mga ka-adventure, dahil kapag chine-chase down mo sila ay lumalangoy papalayo, tapos pag umaahon ka ay ayan, lumalapit na naman. And finally ay nakasagawa naman tayo ng panibagong pagtira at nagkaroon ng pangalawang huli para sa araw na ito. Ang ganda ng pagkakatama sa isang ito mga ka-adventure, na tuhog na parang barbecue style. And after po nating masecure ang isang ito ay nagsagawa tayong muli ng panibagong pagsisid after natin makapagpahinga ng ilang minuto. At ako mapapansin po ninyo ay dive bomb lang ng ating pag-approach sa target na ginagawa or hunting style. Hindi muna ako nag-ambush dahil nga confident naman ako na makahuli tayo. Kahit ganito lang yung style na ating gagawin, at umiwas na rin ako sa tax collector. And finally mga ka-adventure ay meet the gap at nakagawa tayo ng another pagtira. At tinamaan naman. Kaya lang ay nakawala mga ka-adventure, do sa ulo naman siya tinamaan at namatay na rin yung isda. Kaya lang napapansin ko ay tinatangay siya ng agos papalayo, kaya hindi ko na natapos i-load yung aking pong pana at nag-dive down na lang ako para i-secure kesa mapunta pa siya sa malalim at hindi na natin makuha. Buti na lang, inabutan ko pa mga ka-adventure, papunta na sana sa malalim. At eto ang ating naging pangatlong isda para sa araw na ito. Panibagong pagsisid mga ka-adventure, at this time hindi ko na napapansin yung grupo ng mga slender unicorn at mga labahita sa paligid, kaya nag-decide ako na mag-ambush naman this time. Try natin kung lalapit pa ba sila, even though na hindi naman talaga lumalayo ng husto yan sa edge ng mga coral reef kapag dumidilim na. At ayan na nga mga ka-adventure, nagsilabasan ng muli at hindi ako masyadong gumagalaw pero nakatutok na yung pana, kaya nakabawas ulit tayo ng isa. At ito ang naging ating huling isda mga ka-adventure, dahil enough na ito for our guest na makatikim man lang sila ng huli natin. Kaya after ko pong masecure ang isdang ito ay nagpasundo na rin tayo at nag-proceed sa aming pangalawang base camp para sa aming expedition trip. Yan nga mga ka-adventure, enough hunting for today. Let's go to our next destination. And sa expedition trip sa loob ng 4 na araw at 3 gabi, ang lahat po ay included na. Pagkain, drinks, breakfast, snacks. At ang biyahe po ay tuloy-tuloy all throughout simula ng October hanggang June. Wala si chairman, kaya ito siya muna ang sentensyador. Pre, sa usawa ng isda, pre, ha? Yes, sentensya Ano tayo, sangyup? Sangyup. Sangyup, salamat. May, huwag mo pa mi. Pagtikim na muna, subukan mo na. Kung nami ba? Parang yung, Kung makasabi ko pang lami kayo. Nami, good. Ayaw. Huwag mo nang ipan. Dapat
Ano? Yami eh. Init na pala. Yung nilapatan ng Panalo pre. Para sa yung may sungay din. parang ikaw. Lamig kayo. Ayun, at kasama na nga yung dalawang slender unicorn sa ating menu for tonight. At include na rin yung chef, syempre, na magluluto para sa pagkain sa ating mga bisita during the expedition trip. Ay mga adventure, sa mapagpalang araw po sa ating lahat. At eto, nagkita na naman tayo ng panibagong legend na Spiro na mababahagian natin ng gamit na maliit man pero napakalaking tulong para sa kanyang hanap buhay. Kaya eto, kung nakikilala nyo pa po siya, si Tio Milot, yan po yung kasama nating namamana dati dun sa may Ditnay. Ayan, so pinangalanan din natin yung kanya pong pana. At actually kagagaling lang po nilang namana ng gabi. May mga nahuli rin sila. Ano mga nahuli mo yun? Ito! Ayun, mga solid singsingan. Oh, Nagkuha, kasi pagilan ko ano mo? mga kamera, mga Kasi gihirot na naman mga panahon nila eh. wala, mga ilak. Grabe. Daming sulit mga adventure. Dayo kayo no? Pil mo kadlaw din eh. Pil mo kadlaw. Bali do ako kagabi eh. Inig mapuno na eh. Unya. To. Uli na ko. Bisagol. Grabe. Tingnan nyo yung pana niya mga adventure. Pag mo ka na mapanayo be. Yung panangdaan. Ito lang yung pana niya mga adventure. Nasa 30 years na yan. Ilan? 30 years. 30 years. Siya po ay dati ring nag-illegal kagaya ni chairman. At after po na naputulan po siya ng kamay ay ginibap niya po yung ganyong hanap buhay at namana na lang po. Kaya eto again, yung 30 years niya ay meron ng bago. So sana ay kapakinabang ito sa kanya. At ingat lang ka nun ha. Mananay mo ha karon. Bago na mo ron. Ikaw trigger na. Ano pa dyan palihan? Nanipalihan. O sara sa kasabit. May man sa mga surahan. Kana jo kay nasima na. Surahan, lapu-lapu. Katuluba ako nakita na ko kayo. Let's go mga ka-adventure. Hunt muli tayo at dahil apat po kami mga guide na nag-assist para po sa aming mga panauhin. Ang kagandahan lang dito sa mga bisitang ito ay pinapaliwanag din namin ang lahat sa kanila, and ang sabi nga namin nandito kami to facilitate but not to tell them what to do. Pero may mga informations and briefing tayong ibinibigay kung ano mga specific na gagawin in every destination, and it's up to them kung paano sila mag-enjoy. Pero lahat naman ng mga kailanganin nila ay on board na. At eto nga pala mga ka-adventure, ang ating unang sisid at naging unang isda para sa araw na ito, lapu-lapu or coral trout. Siyempre, para mas safer yung ating pag-hunt, nagsama tayong dive buddy, si Ambo or si Anthony, kapangalan ko po. Pero gumagamit kami ng AKA, ako ay Joy at siya naman ay si Ambo. At dito po nabuo yung pangalang Joy Adventure dahil ako po ay active na tour guide and almost 13 years na pong nag-guide. At ito yung aking pong AKA or alias na ginagamit during the trip. Another dive in another fish mga ka-adventure. Pangalawang isda natin para sa araw na ito ay isang oriental sweet lips, and after po nito ay bumalik na rin kami all the way papunta sa bangka at pinuntahan pala namin yung spot kung saan tayo nakita ng maraming slender unicorn kahapon. Pero sabi ko nga sa inyo na mas active yung mga slender unicorn kapag lumulubog yung araw at lumalakas yung agos, dahil yung time po na to ay wala pong movement ang tubig.
Kaya nag-decide kami na hindi na rin magtagal at umpisa na namin ang araw papunta sa ibang destinations dahil marami pa kaming explore dito sa area ng Linapakan na tinaguri ang the clearest seawater in the world. Way back mga 20 to 30 years ago mga ka-adventure, kapag binanggit ang destinasyong Palawan, ang alam ng mga tao talagang puntahan ay El Nido lang. And then 2006 nagumpisa naman yung Coron, and then Underground River naman nung nanalo siya bilang kinatawan ng Pilipinas nung nomination ng 7 Wonders of Nature. Pero ang Linapakan po talaga is known to be the untamed paradise, at ang sabi nga nila, Linapakan is the next big thing. Kaya nga napaka-amazing pa na mapuntahan ang lugar na ito while kunti pa lang ang nakakabisita. At mula sa area kung saan kami namana at nagpatulog ng aming mga turista sa ikalawang gabi ay nagbiyahe kami ng halos mga kalahating oras papunta naman sa barangay ng Bulawit na isa sa mga barangay ng Linapakan, at ito ay itinur namin ang aming po mga panauhin at pinaranas, pinakita sa kanila kung paano namumuhay yung mga local dito at kung bakit ito talaga tinaguri ang the fishing village, kasi nga isa rin sa mga talagang source of income ng mga tao dito sa Palawan or mga taong nakatira malapit sa dagat or sa isla ay itong coral trout or lapu-lapu suno na binubuhay at napakamahal during the month of December, especially kapag Chinese New Year, February. Ang mga salitang lagi naming ipinapabaon sa kanila mga ka-adventure na dapat ay maging mapagpasalamat sila sa buhay na meron sila, dahil sa sobrang dami ng tao sa mundo na gusto makita ang ibang side ay konti lang ang mayroong pribilehiyo na makita at ma-experience ang kabilang side ng mundo na hindi naman talaga nila usual na nakikita, dahil kadalasan po ng aming mga bisita ay nakatira sa concrete jungle, pero dito sa paraisong aming pinagtatrabuhoan ay something different sa kanila. Habang nagla-lunch sila mga ka-adventure ay naghunt ulit tayo, at kung nakita nyo naman, inescabeche na yung ating nahuling lipte at lapu-lapu, at ito na nga unang isda na lumapit sa araw na ito, itong malaking tax collector kagad. And after ilang minuto at nag-move kami ni Chef, si Renald naman po ang aking pong kasama this time dahil si Ambo ay nagpahinga, at ang laki sana ng luba mga ka-adventure, 2 piraso, pero itong isa ay hindi ko napansin. Ayan, nakadapa, nasa right side lang natin. Tapos late na nung napansin ko, at nung tinira ko ay hindi ko tinamaan. Nagbago kami ng direksyon, at this time si Ambo muli ang kasama natin, at sabi niya merong suran at lapu-lapu at binaba ko ito. Ngunit pagbaba ko sa ilalim ay nauna pa siya sa akin, at siya ang tumira ng lapu-lapu mga ka-adventure. Tinawag pala niya ako para sabihin na may lapu-lapu at suran, hindi pala sabihin na tirahin ko. Ang gusto niya pala, i-safety ko lang siya. Wow! Maraming beses ko na ito nakasama si Ambo mga ka-adventure, lalo na kapag nasa expedition trip kami, at siya rin yung kasama natin nung nakahuli ako ng pinakamalaking king mac na inabot ng 15.4 kilos na ibinenta natin sa isang restaurant sa bayan ng Coron, at nagkaroon tayo ng extra income. Panibagong pagsisid, at this time ay nagbottom ako dahil may napansin akong another coral trout na naman, or suno kung tawagin, lapu-lapu. Medyo mailap siya ng konti at may kalayuan ng distansya, kaya dahan-dahan ko siyang ginapang at inantay ang tamang pagkakataon na haharap siya bago natin siya titirahin.
Kung inyo pong mapapansin after kong tumira ay hinihila ko kagad yung ating pong shooting line or yung tali na nasa ganun ay hindi na po magkaroon yung isda ng chance na sumuksok sa bato dahil may kalaliman pa naman at ang recovery ang isa sa pinakamahirap na part gawin kapag ka namamana mga ka-adventure. Pagkatira ko nung lapu-lapu mga ka-adventure ay may dalawang high fin coral trout, isang classifications din ng lapu-lapu at 2 piraso sila na lumapit after kong tirahin, kaya after kong nakapagpahinga ay agaran ko itong binaba at inantay na magkaroon tayo ng tamang pagkakataon at naisagawa naman natin yung ating pagtira at ito naman yung ating naging ikalawang suno or lapu-lapu para sa hapong ito. Itong pangalawang mga ka-adventure na nasa taas, yan yung high fin coral trout. Kung mapapansin ninyo ay iba talaga yung formation ng kanya po mga dots. At andyan na ang sundo namin mga ka-adventure at kailangan na namin lumipat sa isang isla na kung tawagin ay Cagdanao, ng isa sa pinaka-sentro at pinakamagandang beach dito sa Linampacan area. And along the way ay naghahanda na rin kami ng aming pangtanghalian, lalo na ako dahil hindi pa kami nananghalian. Siyempre magkikinilaw tayo at ipapatikim din natin yan sa ating buong mga bisita dahil yan talagang request nila na ang tawag sa kanila ay ceviche. Kilo tayo? Yung isa lang na iba. Ito mga adventure, gutom kayo. Wakaon ikaw panood to kay nagpaputog kinilaw, sana kinilaw. Ayan, worth yung ating pag-antay mga ka-adventure dahil hindi na tanghalian, pero ayan, kinilaw. Kayo na matanig lami, kayo. Oh, kinilaw. Kamay na nga to. Kinilaw muna tayo. Kinilaw, bay. Oh. Pwede na po. Mga difficult ka na mo. Hindi magtabi sa kinilaw. Isip ko na. Anda mo. Damin. Huwag kayo mamana kung di ako makatingin ng kinilaw. Huwag kayo. Chef, pagkain ka ng kinilaw dito kay wala kang huli kanina. Dukot kayo. Uy! Kaya ka na ng kinilaw dito. Wala kang huli. Sabi niya makahuli lang ako, hindi ko ipakain din. Iuwi ko. Iba ang plano. Ano, Chef? Malaki hiwa-hiwa eh, Chef. Oh yes, please. Gago. Wow, floating bar. Yeah. Thank you. Dario, where's your... Fantastic feel, lah. This is a dream. Ito ay machete. Iyo kayo. The cooked fish.
everybody in Las Vegas. Love you guys. Palawan, Philippines right here. Yun, no? And this. At during last night namin mga ka-adventure ay sama-sama kaming kumakain ng hapunan kasama po ang aming mga bisita. And syempre, pagkatapos po ng kainan, party-party naman at syempre video okay. At kung merong magagaling sumayaw at kumanta sa amin po mga bisita, papatalo ba naman tayo mga Pinoy? Syempre, tayo ang hari ng karaoke. And that's it for this adventure. Thank you for watching and we'll see you on our next adventure. Jump shot.